Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. Sabi ni Senator Lasan, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? Ay, Ivan Hasinda, bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Nagjo-joke lang naman pala sila eh. Kayo naman, masyado kayong sensitive. Naniniwala ba kayo sa kanya? Constitution Assembly. Wow! Papalawigin yung termino ng isang presidente, ganun din yung congressman, at dadagdagan daw yung mga senador. Wow! Nagjo-joke lang naman pala si Tito Soto eh. Tingnan nyo to. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Kumatas ang gusto nilang mode ng charter change. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taumbayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Booking na naman kayo? Booking na naman. Yan ang plano ninyo, no? Ang problema nyo, napalitan ka ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yun lang. Di ba? Ikaw, naniniwala ka pa ba kay Tito Soto sa mga kasinungalingan niya? Kung naniniwala ka pa rin, isa lang ang ibig sabihin. Bobo ka pa rin. Sayang ang utak.